Hi guys, my name is P. Bernabe, travel and lifestyle vlogger. Habang nasa bahay ako, boring ako. So naisip kong i-text yung friend ko na si JC. Ang sabi ko sa kanya, girl, samahan mo ako mag-walking, mag-e-bike tayo. Pero ang hindi niya alam, kung may carpool, e-bike pool. So ito yun. Mag-e-bike pool kami habang nagde-drive kami ni JC. Tapos sabi ko sa kanya, girl, mag-makeup ka. Sabi niya, seryoso ka. So ngayon, susurprisahin natin siya. Wala siyang alam-alam na mag-vlog kami today. Ayan, tara, puntahan na natin siya sa bahay niya. Ayan siya. Ayan siya. Mag-vlog tayo today. Tonight. Mag-vlog tayo. So kung may carpool, may e-bike pool. Dala pa ako ng tumbler. Hello! Nandito kami ngayon sa Cathedral sa Intramuros. So kasama ko si JC. Ngayon. Oh yeah, good morning na. Yes. Ano Kasi pa? it's 2 a.m. na. Ano PM ba, ate? 2 a.m. pala. Okay, go. Laban. So, ito yung trip namin. So, kung merong carpool, kasi di ba syempre may sasakyan sila. Ako naman, wala akong sasakyan, but we have e-bike! Kahit may e-bike lang, masaya naman kami. Nakaramdam ako ng interrogation, ha? So, sisimulan natin sa pamamagitan ng pag-andar, syempre. Ganda niya, no? But there's nothing more interesting on me naman. Ang arte mo naman, magtagalog ka. Punyeta ka. Ba't ka So ngayon, ano ba? Nagkakilala tayo ate sa Concentric. Concentric San Lazaro. Lazaro, yes. Agent ako doon, tapos siya yung matari na SME. Hoy, ako matari. Tawag. Matari ba ako dati? Oo, te, matari ka kayo. Diyos ko, alam niyo ba, hindi ko makakalimutan yung ang first encounter ko sa kanya talaga. Mari-mari. Charot. Ang nangyari kasi noon, closer kami. Di ba pag closer sa previous account natin, di ba inuubos yung queue. Yung mga si SME, sila yung mga nakakita kung meron pang queue, may calls pa ba. Tapos, syempre ako, tumayo ako kasi syempre hindi na ako pinapasukan ng call, ganyan. Naghahanap ako ng SME para sa signal. Pwede na mag-log out. Hala, si B ang nakita ko, ti. Oh, cry siya. Sabi niya sa akin, ano yon? Bakit? Ah, ganun talaga yung tone niyo talaga. Ano yon? Bakit? B, sabi ko, si mama naman, nagtatanong ko lang naman kung pwede na mag-log out, ti. Oo, tapos ayun doon talaga siya tumatak sa akin. Sabi ko, paklan to, akala mo naman talaga. Hindi pa mahaba yung baba, ganyan. Jenny Lee. Pero yun nga, doon kami nag-start ni Ate B. Actually, hindi naman kami. Para ako lang. Doon lang ako nag-start kay Ate B. So, in short, ang impression mo sa akin? Mataray talaga. As in, maldita, ganyan. Ayun na, tapos nag-start na kami hanggang sa naging carry naman. Naging okay, marami rin kami pinagdaanan ni Ate. Kasi si JC, guys, siya, maikling buhok na. So, technically, hindi talaga siya trans na ngayon na mahaba buhok. Sorry po hindi ko po siya na-impluensyahan. Talagang siguro niya lang yan. Decision niya lang sa buhay. Sige, yeah, sa kwento mo nga, bakit ka ba magpahaba ng buhok? Nag-start kasi ako na maigsi yung buhok kasi nga, syempre yung parents and all, tsaka yung mga tao sa paligid, alam nyo naman, very judgmental. Then, ayun nga, parang wala rin naman akong lakas ng loob na mag-transition kasi nga, di ba, hindi naman ako maganda, hindi naman ako petit. Ang taba ko kaya, 'di ba? Tapos hindi pa ako pwedeng mag-hormones kasi nga tinry ko dati, ate. Kaya lang si bakla inatake. Yun nga, nalaman ko nga medyo malaki ang puso ng bakla, ganyan. So kailangan talaga. So ngayong ka na, trans ka na, how do you feel about yourself? Well, I feel confident. I feel home. Grabe. Totoo yung You feel home? Oo, yung feeling na gano'n na parang ito yung gustong-gusto ko noon pa. Diba? Bakit ka natatakot? Kasi ako dati, natatakot ako, kaya ayoko din mag-trans before, guys. Kasi meron akong experience na pag piyesta sa Tondo sa atin, na, Ay, totoo. na makikita mo yung mga bakla na pinagtatawanan lang sila for entertainment purposes. So parang feeling ko shocks. Sabi ko, ayoko nang lumaki ng ganyan. Ayoko nang dyan lang ako. Ayoko nang pinagtatawanan ako. Parang nakakahiya, niya ako sa tao. Tapos pamilya mo pa, supportive sa'yo, diba? Sa akin ganon. So ngayon, tatanungin kita,
Bilang trans, ano na yung nararamdaman mo ngayon? Masaya, sobrang masaya ako. As in, na-experience ko yung ganitong buhay, ganyan. Kasi growing up na, alam mo naman sa sarili mong bakla ka eh. Di ba? Parang gusto mong mag-makeup, gusto mong magdamit ng pambabae, gusto mo yung mga gamit ng babae. It's just that, hindi pwede kasi nakakatakot yung judgment ng tao. Saka hindi maganda, hindi appropriate. Oo, hindi Makeup ka, tas ang likli-likli ng buhok mo. Ayun nga, 'di ba? Kaya hindi ko rin talaga siya, hindi ko siya na-pursue. Tapos ayun nga, nung nagtatrabaho na ako, na ang thinking, maging professional ka muna bago mo gawin yung gusto mo. Nung dati, nung maikli buhok mo, di gay ka na. Ano yung difference ng relasyon mo before, nagkakaroon ka ng relasyon before, at relasyon na nung naging trans ka? Actually, ate, mas madali for me na Naging trans ka? Hindi. Ay. Mas madali sa akin dati na talaga? nagkakaroon ako ng jowa. Nagkaroon din ako ng long-term partner na bisexual yan siya. Ganyan. Tapos yun, pareho kaming short hair, pareho kaming panlalaki, yung damit. Mas okay, mas madali siya sa akin sa mga bisexual. O ikaw naman, ate, ano naman ang ano? Anong experience mo kapag nakikipagrelasyon ka sa mga foreigner, ganyan? Sa AFAM. So, ako kasi, choice ko talaga mag-AFAM kasi unang-una, nabakla ako dahil sa Westlife. Kasi, di ba nung araw, 90s baby po kasi ko, 80s baby. Noong 90s kasi, di ba, usong-uso yung mga boy band. Lahat ng boy band, sagsilabasan, especially yung, Westlife. Yung Westlife, bet na bet ko siya. Talagang crush na crush ko. Sila umiiyak ako pag nagko-concert sila, ganyan. So, nagmarka sa sarili ko na parang, mura talaga, sabi ko, gusto ko talaga magkaroon ng asawang ganyan. Yung parang, jowa ko, gusto ko yung ganito yung asawa ko, ganun. So, nagmarka sa akin. So, parang, simula't simula, syempre may mga gwapo rin naman Pilipino. Nung bata ako, tinatry ko rin naman na magkaroon ng jowa. So, feeling ko, ito yung feeling ko na loka-loka ko kasi gusto ko talaga ng pogi. Gusto ko talaga ng pogi. Yun talaga yung weakness ko. Kahit bata pa siya matanda. Pero kasi ngayon na natapos yung relasyon ko sa matanda. Totoo yan. Sinasabi ko naman sa kabilang vlog, di ba? Na parang, I prefer young guys. Whatever it is. Kasi, hindi naman lahat ng young guys purita. Hindi naman din lahat ng young guys walang pangarap. Meron din naman. Kaso nga lang, syempre, magsisimula kayo from the humble beginning together. Ganun. From scratch, di ba? Yes. Ay, parang gusto kong kumain ng pansit canton. May pansit canton po kayo. Pwede po ba mag-vlog dyan? Tingnan nyo. Diba? Tapos hindi pa kami lumalakad, kakain na kami agad. Kaya magpapansit canton muna kami. Perfect. Medyo kumain muna kami, diba? So pagpapatuloy na natin yung aming... Ay, tumatay yung aso. Paano tayo naging paano mo ko na-consider as friend? Or kailan? Kailan mo ko kinonsider as friend? Nung kasi ang friendship naman, di ba, at first, tinitingnan mo yung tao, kung gaano ka tatagal sa friendship. Kasi syempre, di ba, may mga nakilala ka along the way na hindi mo naman pala gusto or kasundo yung ugali. Ganun. Sa akin kasi si JC, parang balance kasi yung friendship namin. So, syempre, nag-start siya nung nando tayo sa Concentrics. Tapos, yung mga pageant. Tapos, malapit pa tayo sa isa't isa, di ba? 5 minutes lang halos pag din-drive mo. So, parang lagi ko siyang gusto kasama kasi nga, siya yung lagi ko nahahatak. At by the way, napaka-supportive niya. Kasi si JC, kasama ko siya sa vlog. Ay, Diyos ko, yan na yan. Remember yung namin, meron kaming vlog ng Bohol. Nagtupi siya dun, guys. Ayan siya, oh. Hindi, One Piece pa lang yata yun. One Piece. One Piece lang yun. Nag-overall, yes. Ito siya, ayan siya, si JC. Oo, sobra. Meron pa kaming pinuntahan, so kami gin. Oo, Tayong dalawa lang yung solo travel natin yon. Tapos nakakatawa, ang daming daming mga eksena na ganap nun. Pero sobrang enjoy nun. Totoo, sobra. Ang saya nun. At one thing na natutunan ko si JC, makalat po siya. Sobrang kalat. Sorry na, ganun talaga. Ewan ko ba, parang, hindi ko alam, parang pag, di ba, pag galing ka ng Talaga, labas. makalat ka talaga. Hindi, I mean yung, Pinapagalitan ko siya. pag galing ka ng labas, so, parang, bahala na, ayoko na, gusto ko naman, parang gusto mo papahinga ka na, papahinga na ako, mahiga na ako, ganun. Tamad siya. Actually, yes.
Yes. O, ano yung mga first mo sa akin? Ayun, yung mga first ko, ang dami ate. First kong mag-pageant. Oh, yeah? Yeah, first time ko mag-pageant noon. Pinilit. Grabe, Diyos ko, yung grabing kahihiyan ko sa opisina. Pero hindi, sobrang worth it yung yung experience. Totoo, Diyos ko, parang 12 hours, mahigit 12 hours ata kami naka-heels Shooting. noon. Oo, grabe. Kasi pandemic yun eh. Ang sakit na sa malong. First kong sumakay ng airplane, kasama mo, Oh, yes. yung Bohol. Yes. Diba? Kasi nga meron akong fear of height. Takot ako sa matataas. Pero sa malalaki hindi, Diyos ko, lalabanan, upuan. Hoy! First time kong mag-swimsuit. First time kong mag-ahit ng kilay. Oo, galit na galit Diba? ako sa kilay niya, guys. Kasi di ba ang kapal ka pa. Totoo, yung kilay ko kasi panlalaki, kaya nung mga short hair days ko, ayan, mabenta ang body. Kasi millennial, Ayan. di ba? Kapag ka mas makapal ang kilay. Latina, millennial. Totoo, ganyan. First time ko mag-makeup, ate. Hindi talaga ako kasi pala makeup before. So, yan, first ko din yun sa'yo. First time ko mag-celebrate ng promotion sa trabaho, Oh, ate. yes. Talaga, alam mo yan, nung natanggap ako ng yung na-promote ako, ikaw yung isa sa mga tao na una ko nilapitan, na super duper thankful, grateful ako sa mga naturo mo sa akin, ganyan. Ano yun, madami. Ayun pa sa marami akong first time sa ate. So, in short, makalokohan ako. Parang ang laki ng impact mo sa akin, ang laki ng influence mo sa akin, ganyan. And I'm so grateful kasi maraming kalokohan, pero masaya din naman. Meron din mga life learnings, life learnings, mga life lesson pala, hindi life All the life. Yes. World. Yes, pati lifeline nandyan na. Life best. Life best. Life best, yes, ganon. Basta yun, kaya super duper thankful talaga ako sa'yo, ganyan. Ano yung mga bagay na nag-impact sa'yo na natutunan mo sa akin? Huwag kong kakalimutan yung sarili ko. Yes, pwede tayo magtumulong, magbigay sa pamilya natin, pero wag natin kakalimutan yung sarili natin. Kasi at the end of the day, Kaya nga, at the end of the day na it's evening. gabi na, pagtapos na yung day, charot. Hindi. At the end of the day, tayo pa rin naman mag-isa bilang mga bading nga tayo, ganyan. We'll never know kung magkakaroon tayo ng partner na mag-stay sa atin for the rest of our lives. So, until then, kailangan natin intindihin yung sarili natin. Huwag natin kakalimutan. So ikaw ate, bukod sa kalibugan, may natutunan ka ba sa akin? May naitanim ba ako sa'yo? Oo naman, yung mga exposition. Yung mga kung paanong ganyan. Oh my God, wala. Yun lang. At saka tumuwad. Ni JC, super wild niya as a kid, yes. Hindi ko makakalimutan na touch ako noon na disgrasya ako. Actually, pumunta siya noon. Kasi dapat magkasama pa ulit kami sa Bohol. Meron talaga kaming Bohol na nadisgrasya ako. Hindi siya nakasama, pero original, dalawa kami. Tapos nadisgrasya nga ako, nagkaroon akong T12 spine fracture. Kasi tumalon ako sa bridge. Tapos naiyak-iyak siya noon. Pumunta siya sa bahay kasi, hindi dahil sa akin ganyan. Nakita ko yung nakita ko yung friendship namin doon na through thick and thin talaga na gusto niya talaga akong makasama. But there are just circumstances na syempre, kahit ba pinipilit ko siya bilang kaibigan na hindi ko gustong iparamdam sa kanya na, JC, alam mo ang happy-happy ko pag nandyan ka, pag may problema ako, lagi siyang filteran ng problema ko. Kasi madrama akong tao, pero masaya din akong tao. Not just through thick and thin, masasabi ko, siya yung meron ka o wala, nandyan siya. It just means, parati lang kaming wala, syempre. Pero Mas madalas yung wala. Mas madalas yung wala, pero okay lang. Kasi nagagawa naman namin ng paraan. Kasi malalakas pa naman kami, mga bakla pa naman kami. Tsaka,
Tsaka tong batang to parang kapatid ko na siya na bunsong bakla. Alam mo, kasi di ba may mga ate-ate, ganyan. Ako yung ate niya. So siya yung parang isa sa babing bakla ako na hindi naman sa ano, pero siya yung pinaka one of my favorite. Super favorite ko siya. Na parang syempre, lagi ko man siya iniimbita sa ibang bansa kasi hindi dahil sa pinibrainwash ko siya. Gusto ko maranasan niya yung naranasan ko. Gusto ko i-share sa kanya na may ibang buhay, JC. Hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi you will be best, I could say, kapag naranasan mo yung mga dinadanas ko na gusto ko i-share sa'yo. Yun yun. Yung dinadanas mo ba? Yung makafam? Charot. Yung mga iba-iba position, mga kamasutra, yun yung mga dinanas ko na gusto kong danasin mo. Ay, parang gusto kong danasin talaga yung mga ganyan. Ang ganda namin. Nandito kami ngayon sa Intramuros. Napaka-sagrado nitong lugar na to. Pero ang pinag-uusapan namin magkaibigan po. Thank you so much, JC. Thank you din, ate. Love you. Na-enjoy nyo ba yung aming mga usapang kabaklaan at saka yung friendship namin? So, hahanap ako ulit ng isa pang tao or more people siguro na magkakaroon tayo ng e-bike pool tour in Intramuros. That's true. Yes. So, nag-enjoy ka ba? Oo, ate. Sobrang enjoy. Ang dami kong natutunan. Ngayon, magpapaam na kami. Thank you so much for watching, guys. Now, we are going to Cathedral Church. Magpe-pray muna kami. Dadamo na kami simbahan bago kami umuwi. Yes, baka sabihin nyo kasi masyado na kami makasalanan. Nagpa-pray din naman kami. Tara na! 10-10 lang po. Sino pong gusto sumakay? So yun, salamat. Thank you so much for watching. Goodbye! Bye!